So, hello, no? So, alam nyo ba, no, na ang paaralan ito, no? Ang paaralan or eskwelahan, malaki talaga itong tulong para sa atin, lalo na sa mga tao, no, na nag-aaral, no? Malaki itong tulong kasi pagdating ng araw, may natapos tayo, may makapasok tayo ng trabaho, ganito, ganyan, di ba? Pero gusto kong malaman nyo, ang paaralan mismo, nagiging pintuan din yan patungo sa kamatayan ng bawat estudyante. At ito namang mga guro, no, na mga guro, teacher, nagiging instrumento din yan minsan ni Satanas. Bakit ko nasabi ito? No? Minsan kasi, ang mga guro ay siya ring dahilan kung bakit yung mga estudyante naliligaw, napapalayo sila sa Panginoon. Bakit? Dahil sa mga bagay na itinuturo nila or sa mga kung ano-ano man yung binibigay nilang papapahirap sa mga estudyante na pwede naman sana nila no na bigyan ng mga simpleng mga ganito para ipasa lamang. Di ba? Pero binibigyan nila pinakamahirap na mga question, no? Na ganito, pagsusulit, ganito, ganyan, pasa. Yung tao, instead na mag-aral or mag-study patungkol sa salita ng Panginoon, hindi na. Kasi hirap na sila doon sa itinuturo or mga assignment or sa mga subject nila doon sa eskwelahan. Instead ng tao, lalapit sa Panginoon, mapapalayo na lang. Kasi doon na sila nakapokus sa inaaral nila sa eskwelahan. Kaya itong mga estudyante naman, kung hindi nyo ititigil yung mga ganyan, i-relax yung sarili nyo, at hindi nyo pinupokus sa Panginoon, gusto kong malaman nyo, may kalalagyan kayo pagdating ng araw. Yung mga bagay no, na matatamo mo nyo pagdating ng araw, kung ano man yung ginagawa nyo dito sa mundong ito, i-continue nyo pa rin yan pagdating ng araw, doon sa kaparusahan. Kaya kayong mga guro, no, gusto kong malaman nyo no, na hinay-hinay na lamang po. Kasi kung kayo po ang siyang dahilan kung bakit yung tao or estudyante nyo o tao naligaw, gusto kong malaman nyo, hindi talaga kayo makakatakas sa kaparusahan ng Diyos. Klaro yan sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo dito sa kasulatan. Kawawa ang mundo dahil lahat ng kasalanan nandito, pero kawawa ang isang tao kung siya ang dahilan kung bakit maliligaw or magkakasala ang isang tao. Kung ikaw ang siyang dahilan kung bakit nagkakasala, naliligaw, nawawala ang isang tao or nalalaglag sa impyerno or napapalayo siya sa Diyos, kung ikaw ang siyang dahilan, kawawa ka. Yan yung warning ng ating Panginoong Hesukristo dito sa kasulatan. Kaya buksan nyo yung isipan nyo. Hindi lang yung lahat ng pag-aaral no na itunuturo nyo dyan. Minsan ituro nyo yung salita ng Panginoon. Kasi minsan yung itinuturo nyo walang kakwenta-kwenta eh. Itinuturo nyo, iniligaw nyo yung mga tao, minsan yung mga estudyante. Sinasabi ninyo kasi sinusunod yung libro, yung tao nagmula sa anak sa kawayan, nagmula sa kawayan. Yung iba naman nagmula sa unggoy. Sa ganitong mga sistema, kita nyo, di ba, kung paano pinalitan ni Satanas yung mga libro at itinuturo dyan sa eskwelahan. Yung mga salita mismo ni Satanas, yung itinuturo na mismo sa eskwelahan. Ginagamit nila yung mga guro. Gusto kong malaman ninyo kung akala nyo na ang kaligtasan sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo, kung akala nyo madali lamang, gusto kong malaman nyo, napakahirap niyan. Nagkakamali kayo. Kaya gusto kong malaman nyo na it's better for you, no, na ituro nyo ang salita ng Panginoon. Dati ako, college ako, natuwa ako. Bakit? May isang guro ako noon. Nag-preach siya patungkol sa salita ng Panginoon. 3 oras yung klase namin ata yun. Tapos 1 oras ata yung preaching niya. Natuwa ako kasi nakapokus ako doon sa Biblia.
Nakapokus ako doon ako nag-focus. Tapos yung pag-aaral ko, yung mga ganun, hindi na ako ng problema masyado. Kasi mas mahalaga ang salita ng Panginoon. Ang Diyos yung mahalaga kaysa dyan sa mga bagay na yan. O totoo, dito sa atin ngayon, mahalaga ang pag-aaral. Mahalaga, pero nasa sa inyo na po yun. Minsan nga yung mga estudyante nag-commit ng suicide dahil na-stress sila at na-pressure sila sa mga tanong na binibitawan nyo or binibigay nyo sa mga estudyante na hindi nila kaya. Kung ang isang estudyante na mamatay dahil sa'yo, ikaw na guro ka, wag kang mag-expect na hindi impyerno ang patutunguhan mo pagdating ng araw. Hindi ko sinasabi yan or hindi ako ang may sabi niyan, kundi ito ang salita ng Panginoon. Nagsasabi na kung ikaw ang siyang dahilan kung bakit nagkakasala ang isang tao, kawawa ka. Pag sinasabing kawawa ka, ang patutunguhan niyan, impyerno. Kasi walang tao na nakapasok sa kaharian ng langit na nagiging kawawa. Di ba? Gusto kong malaman nyo yan. No? So mag-ingat-ingat kayo sa mga ginagawa ninyo. Dapat sa mga ginagawa natin is yung dapat lagi nating pagpupurihan ang Panginoon. Magagawa nyo yan na hindi nyo pahirapan yung mga estudyante na ganito lang class, ganito, ganyan. Kasi minsan yung mga itinuturo nyo hindi nagagamit sa eskwelahan lang yan, hindi nagagamit sa trabaho yan. May iilan lang talaga no na nagagamit. Dapat yun sana na ipinopokus, lalo na sa mga high school, mga ganun. So kayo na po yung asyang magtimbang sa mga sinasabi ko. Timbangin nyo lang po yun kung ano yung kahulugan ng mga sinasabi ko. Kayo na po yung magtimbang-timbang nun. Kasi lagi niyong tatandaan, mahalaga ang buhay ng tao para sa ating Panginoon. Kaya nga namamatay ang ating Panginoong Kristo para sa mga tao. Tapos ngayon, instead na yung mga tao na tulungan natin na babalik sa Panginoon, nililigaw natin. Ay hindi maganda yan, ang ganun. No? So tulungan natin yung mga tao na makabalik sa ating Panginoon. Marami naman mga guro dyan na nagpipreach din patungkol sa mga salita ng Panginoon, pero marami ding mga tao na hindi. Kasi hindi nila kaya. Wala silang kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon kasi lahat ng mga idea at knowledge nila patungkol sa mga libro lamang nila na sa eskwelahan. Yung iba naman is nandito sa salita ng Panginoon, pinipreach nila tapos kunti lang yung mga ganun, tulong or hindi ko na alam. Kayo na siyang magtimbang-timbang sa mga sinasabi ko. No, ganun. So tulungan niyo po yung tao na ipakilala ang Panginoon. No, instead na lagi kayo nag-aaral diyan patungkol sa mga libro na yan, mas gawin niyo namang bigyan niyo naman ng importansya yung salita ng Panginoon na i-preach din sa iba. Kasi mas importante yan kaysa sa lahat ng mga bagay dito sa mundong ito. Namatay ang ating Panginoon si Kristo para sa lahat. Namatay siya para sa ating kaligtasan, para tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo, nagkaroon tayo ng daan or connection doon sa ating Ama sa langit. Kasi kung wala ang ating Panginoon si Kristo, sa ating mga hintil, wala ang kaligtasan. Kaya malaki yung pasasalamat natin sa ating Panginoon si Kristo at namatay siya sa krus. Dahil nga, sa pamamagitan nito ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. No? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.